Bago natin hanapin si Junior kung nasaan na nga ba siya at kung totoo ba yung kumakalat na balitang stage 4 na kuno. O eto, meron tayong good news dyan sa Supreme Court na siguradong ma-stress ang mga buhaya dito. O ayon po dito sa balita ngayon, Supreme Court oral argument sa petition laban sa unprogrammed funds. Matagal na yan ha. Kasado na. Ako may schedule na at mukhang tuloy-tuloy na yan. Teka, yung issue ngayon sa stage 4 na yan, mukhang nag-viral sa social media. Hindi kaya para pag-usapan lang yan at etong tungkol sa Supreme Court ay hindi masyadong mapag-usapan? O ayon dito, kasado na ang pagdinig ng Korte Suprema sa isa sa pinakamainit na usapin, ang legalidad ng unprogrammed funds at special accounts sa 2024, 2025 at 2026 national budgets. Baka isisin nyo na naman sa Duterte yan ha. Bukas, April 7, 2026, sisimulan ng Supreme Court ang oral argument sa Maynila na susundan pa sa April 21 sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa masusing pagsusuri sa paggamit ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno. Nako, bukas ha, April 7. Tabangan po natin yan. Kukuha po tayo ng update kaagad yan. Dahil alam po natin sa mga ganitong issue, malay natin yung ibang mga pinag-usapan ngayon ay panggulo lang para hindi makatutok dito ang mga tao. Matatanda ang question ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas at civic groups ang umano'y mga pagbabago sa budget sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee, kabilang ang malaking insertions at adjustments. Partikular na tinutukan ang konsepto ng unprogrammed appropriations o pondo na maaari lamang gamitin kapag may sobrang kita o dagdag na pondo ang gobyerno. Nako, ang mga buhaya, kabado talaga dito. Kasi kung lumabas dyan na talagang mayroong korupsyong nagaganap, maraming mga nasangkot dyan Meron pa nga nakarang eleksyon talo pero yung pangalan niya naisama dyan. Ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay maaring magtakda ng direksyon kung paano buuin at gagastusin ang pambansang budget sa mga sumusunod na taon. Sa gitna ng usapin ng transparency at accountability, nakatuon ngayon ang mata ng publiko sa Supreme Court kung saan kasado na ang pagbusisi sa bilyong pondo ng bayan. Nako, dito hindi nila kayang i-connect sa mga Duterte to kasi ay 2024, 2025 at 2026 na national budget ito. Naku, hindi daw corrupt sabi ng mga loyalista nga, pero bakit may ganitong issue? Abangan po natin yan. Share po natin ito kasi malay natin yung mga ibang issue ngayon na lumalabas ay panggulo lamang yan para hindi po tutukan ito ng taong bayan. O ayon po dito sa mga nagkomento, sabi ni Eric Gams, yan ang BBM legacy. Sabi ni Dalvin Ray Avila, eto na, kulungan time na. 1 taon na lang mahigit. Ilagay na sa dapat kalagyan ng mga mandarambong at magnanakaw sa bayan. Pagdating sa ganyan, pag alam na nilang delikado sila, may iba dyan na mga buhaya, magsakit-sakitan na. Sabi ni Melesa Makatangay, good news nga po yan. Finally, buklatin ang mga dokumento na yan ng BICAM saan napunta at ano ang inaasahang pakinabang ng bansa mula sa mga budget na yan. Sabi ni Ben Paking, malapit na ang paghuhukom. Ay kaabang-abang po yan kasi nakaraan ay nagbago po ang schedule po ng Supreme Court tungkol po dyan sa oral arguments na yan. Ngayon tuloy na. Kaya kaabang-abang po yan kasi malaking pera po ang pinag-usapan dyan. Maliban doon sa ibang usapin po ng nangyayaring korupsyon, isa din ito sa napakalaking pera na kung saan, ewan ko lang, buti pa sila, yung mga buhaya, busog na. Ano na? Si Junior, nasaan na nga ba? Mukhang maraming naghahanap sa kanya. Totoo kaya yung bali-balita? Kung totoo man, maging masaya ka ba? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.